Isasalaysay ang drama mo live. Dear FM Radio. Ako nga pala si Sarah, 16 years old mula sa Bulacan. Bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na hindi ako tulad ng mga normal na babae. Lesbian ako. Pero gaya ng hirap ng maraming miyembro ng LGBTQIA+, ang pinakamalaking takot namin ay ang pagtanggap ng sarili naming pamilya. Ang sarap naman manood ng TV. Sige pa, i-shoot mo. I-dribble mo, pasa mo yan. Ay, grabe naman. Ang banu naman nung nagbabasketball na to. Ay, nako. Sige, shoot mo. Ay, wala, tsamba lang yan. Ay, ang pangit naman na laro ngayon. Hindi tuloy ako nanalo sa ending. Ay, grabe. Dapat yung pinili na lang na maglaban ngayon ng team ng basketball na yan. Dapat yung may gin, ganun. Tsaka yung may ice cream. Ay, nako talaga. Sarah! Tay! Ano naman pinapanood mo? Kumain ka na ba? Tay, mamaya na po ako kakain. Nanonood pa po ako ng basketball eh. Teka lang. Bakit basketball ang pinapanood mo? Tay, yan lang po kasi yung malinaw na may channel po sa TV natin eh. Dapat hindi ka nanonood niyan. Panlalaki yan Hindi tayo, nag-enjoy lang po kasi ako sa panonood ng basketball eh. Kasi parang gusto ko rin po kasi mag-basketball. Sarah, ilang beses ba kitang pagsasabihan na ang panonood ng mga ganyan, para panglalaki lang yan eh. Hindi yata akma sa kinikilos mo. Babae ka. Lagi mong tandaan, dapat lagi kang mahinhin gumalaw, magsalita. Tsaka dapat yung mga interest mo, dapat sakto lang din sa kung ano ka, babae ka di ba? Pero tayo, nag-enjoy lang naman po kung panoorin yung mga nagpapasa po ng bola eh. Tsaka po, ano po? Ano? Wala po. Sige po, lilipat ko na lang po sa Teletubbies. Meron pa ba nun ngayon? Hindi ko po alam eh. Sige, pagkatapos mong kumain dyan, pagkatapos mo manood, kumain ka na ha. At yung mga kapatid mo, kanina pa kumakain, matatapos na, ikaw na lang mahuhuli. Ikaw magugas ang plato. Opo, tay. Sige na. Ako'y may kikilos muna dito. Okay? Salamat po, tay. Sinasabi ko sa'yo, Sarah ha, yung kilos, dapat malumanay, yung kilos, dapat babae. Okay? Opo, tay. Dalawa na lang kami ng tatay ko sa buhay ko. Pero meron din siyang mga kinupkop na itinuring ko na ring mga kapatid. Pero madalas, kami dalawa lang sa bahay. Dahil nga, sumakabilang bahay na si nanay. Natatakot ako magsabi ng totoo dahil baka itakwil niya ako. Stricto kasi ang tatay ko. Perfectionist. Baka kasi mamaya, kung anong magawa niya kapag nalaman niyang hindi pala ako ang perfect daughter niya.
Grabe naman. Kanina pa tayo katok ng katok dito. Hindi mo lang nagbubukas o sumasagot si Sarah. Tao po! Tao po! Tao po! Oy, Damulag, wag ka sumigaw, baka magalit naman si Mang Eboy. Natatanda mo, last time nung hinahanap natin si Sarah, binuhusan tayo ng tubig. Eh yung tubig pa man din mainit. At medyo mapanghi. Oo nga no. Masyado pa naman districto yun si Mang Eboy. Hindi ko rin alam, 16 years old na yung anak niya, pero ganun pa rin siya maghigpit sa anak niya. Grabe naman, samantalang tayo parang kulang na lang pabayaan ng mga magulang natin. Eh ikaw naman kasi, lakas-lakas mo lumamon sa inyo, paano hindi ka pababayaan ng nanay mo? Lahat ng mga stuck sa inyo, ikaw ang lumalamon. Nanay mo nangangayayat na sa gutom, tapos ikaw kain ka ng kain, ultimo yung refrigerator nyo, yung handle, kinain mo. Grabe ka naman! Ang exhaust mo naman ang kain mo! Eh ba't sumisigaw ka? Wala. Tumaas lang yung emosyon ko. Pero anyways, highways. Sarah! Sarah! Para ka namang kukunin ng langit kung makasigaw ka ng Sarah. Ako na nga, Kadok. Alis ka dyan. Ako na. Tao po! Tao po! Sarah! Kanina pa tayo tao po ng tao po. Meron naman palang doorbell! Syosyo-nga ka talaga, Damulag. Ba't hindi mo naisip yan? Hindi ko nga nakita eh! Awit, sir! Huwag ka sumigaw! Ako na! Tao po! Tao po! Oh, ano yun? Magandang umaga po, Mang Eboy. Nandiyan po ba si Sarah? Si Sarah? Oo, nandito. Imbitahan lang po sana namin lumabas si Sarah, yung anak nyo. Opo. Dito lang po sana sa kabilang kanto. Teka lang, saan ba kayo pupunta mga bata? Mag-enjoy lang po na sana kami ni Sarah tsaka po nito ng Damulag. Magbabanding lang po. Saglit lang. Tatawagin ko lang si Sarah, okay? Salamat po, Mang Eboy. Sarah! Sarah! Ay, bakit po? May nag-aalap sa'yo. Saglit lang po. Ay, naku. Diyan, sa pinto. Oh! Sineo! Bakulaw dito kayo, bakit? Sarah, imbitahan ka sana namin magbilyar doon sa kabilang kanto. May bagong bukas doon. Oo nga. Alam mo, ang daming tao. Tsaka ang ganda ng mga tao. Maganda yung tiso. Tiso ba yun? Nalimutan ko. Basta ganun. Tsaka ang daming bago dun sa bilyaran na yun. Tsaka talagang puntahin ng mga tao. Alam mo yun? Kasi bakit di ako payagan ng tatay ko eh. Alam niya naman tong tatay Eboy ko, napakahigpit. Sige. Subukan mo muna magpaalam. Tapos, kapag hindi umubra, edi wow. Sige, saglit lang. Pa! Ano yun? Pa, pwede po ba kaming umalis? Sumaglit lang po doon sa kabilang kanto ni Sineo tsaka ni Bakulaw. Ano naman gagawin nyo dun? May bagong bukas daw po kasi na na bilyaran. Gusto po kasi nilang subukan eh. Teka lang, Sarah. Di ba sabi ko sa'yo, medyo mag-iiwas ka sa mga activity, sa mga gawain, sa kilos, sa salita, mga panlalaki. Babae ka, Sarah. Tay, wala naman po kasi akong ibang kaibigan dito sa lugar natin kundi po si Sineo tsaka si Bakulaw eh. Kahit na. Medyo maghinay-hinay ka. Alam mo naman ang panahon ngayon. Lalong-lalo na yan. Babae ka. Napakadelikado. Mag-iingat naman po ako tayo tsaka maaga pa naman po eh. Marami naman din po tayong mga kapitbahay na nandun din kaya wag po kayo mag-alala. At tsaka kasama ko naman po si Sineo tsaka si Bakulaw eh. Ay nako. Okay, sige. Basta siguraduhin mo lang na bago magtanghalian, bumalik ka na dito. Dahil magkakain tayo ng sabay-sabay. Okay? Salamat po pa. Sige, mag-iingat kayo. Yung billing ko sa'yo, Sarah ha? Kilos mo, pananalita mo. Pati yung damit mo. Nakakasabi ko lang eh. Palitan mo yung damit mo. Nagsusuot ka na naman ng mga malalaki, mga loose na damit. Para kang tomboy eh. Sige po pa, papalitan ko na lang po. Pero, wag masyadong revealing. 16 years old ka pa lang, tanda mo yan. Opo pa. Sige po, papalitan ko na po. Salamat po. Okay, walang problema. Sige na,
Basta bumalik ka kagad. Opo, tay. Ito pala yung bagong bilyaran na sinasabi mo, Bacolao tsaka Suneo. Oo. Tingnan mo. Tingnan mo yung kapitbahay natin eh, no? Si Herbs. Grabe, nauna pa dito kanina pa yung umaga, alas 7. Sabi ng mga kaibigan natin, nako, suga pa daw sa bilyar yan si Mang Herbs. Kaya pag natatalo doon, nagmamaoy yan. Oo nga, last time, doon sa kabilang barangay, nag-join yan sa paligan nila ng bilyar. Natalo ang loko. Ayun, nagmaoy. Hinataw niya ng ano to? Basta, hinataw niya sa huli yung kalaban niya. Kasi natalo siya eh. Awit sir. Ganun ba? Eh di maglalalayo na tayo sa mga ganyang klase ng tao. Baka madami tayo. Paano kung ayain ka maglaro niyan? Hindi naman ako masyadong marunong ng bilyar. Tsaka basketball talaga ang gusto ko eh. Ay nako, hindi mo ayun na, speaking of the devil! Oy mga bala, baka parang makakilala ko kayo. Opo, Mang Herbs. Kapitbahay niyo po kami doon sa Calle 13. Calle 13? Bakit yan dito? Naglalaro ba kayo ng bilyar? Mang Herbs, si Sarah po kasi gusto niya po kayong amunin na magbilyar. Wala akong sinasabi ha? Ano? Iaya mo bilyar? Gusto mo akong kalawanan? Ang tinaguriang 9-time billiard champion ng ating barangay sa loob ng maraming taon, ha? Wala naman po ako sinasabi, Mang Herbs. Hindi naman po ako talaga marunong magbilyar eh. Ay, hindi. Sinabi niyo po kanina, binubulong po kanina ni Sarah na kahit sino pa daw po kayo at ano pa nakabit niyo sa paglalaro ng bilyar, kayang-kaya niyo po kayong talunan! Awit sir! Wala akong sinasabi. Bakulo ko talaga. Meron po sa sinasabi, opo, kayo daw po kayo talunin. Ay, ano? Sige, gusto mo magkasubukan tayo ng galing sa pagbibilyar? Eto, hawakan mo yan. Ano po gagawin ko dito? Ay, dito mo. Hindi pa ako marunong ng bilyar eh. Simula ngayon, dahil inaaya at hinamon mo si Mang Herbs, marunong ka na! Oo nga. Sige, ako una titira. Partida, tatalunin kita. Ayan, Hindi ko po alam ang gagawin ko eh. Tirahin mo! O baka ikaw ang tirahin ko? Ito na po. Makalipas ang isang laro. Bakit gano'n? Bakit ako natalo? Sabi ko naman po sa inyo, Mang Herbs, hindi po ako marunong eh. Hindi ka marunong? Natalo mo nga ako ng 3 games. Ay, di ba pwede o? Alam mo, ang sumpa ng isang Herbs pag natatalo, maghahalo ang bala sa tinalupan. Ano po gagawin niyo sa amin? Anong gagawin ko sa inyo? Magwawala ako! Magwawawi ako! Wala may hila hanggang sa 1. Pero wala naman po patawarin niyo na po kami. Hindi ko naman po sinasadya, Mang Herbs, sa patalo po kayo eh. Hindi ba pwede yun? Ito sa inyo! Aray ko! Buti nga sa inyo. Makalis ka dito. Baka wala kayong kwenta. Natalo ko. Sarah, masakit. Sino ba namang hindi masasaktan? Binatukan, sinampal, tsaka sinuntok ko ni Mang Herbs. Tatanungin mo pa sa akin kung masakit? Ikaw kasi damulag eh. Sinangkalang mo to si Sarah. Alam mo naman na mainitin ang ulo niya ni Herbs kapag natatalo sa bilyar. Aray ko. Anong gagawin ko? Pag-uwi ng tatay ko, makikita niya dong mga pasako sa katawan, pati sa mukha ko. Ganito na lang, bumili lang tayo ng ice tubig dyan kay Aling Nena para tapala mo muna yung mukha mo bago ko umuwi. Ay, hindi naman makukuha kagad yan ng ice tubig tsaka ng yelo. Kasi, tignan mo, ang daming tama sa mukha ni Sarah. Paano yan?
Pinagalitan ako ng tatay ko! Alam ko na, mas maigi pa, pumunta na lang tayo sa pulis at i-report natin yung ginawa natin ni Mang Herb sa'yo. Baka nga mas lalo magalit ang tatay ko! Ay, hindi! Ako, may ninong pala ako dyan sa Presinto 9. Akong bahala sa'yo. Isusuplong natin yan. Huwag ka mag-alala, Sarah. Kailangan mabigyan ka ng hostisya. Hostisya? Oo, halika na, lumakad na tayo. Aray ko! Ano ba ang nangyari sa inyo? Kasi po, yung si Mang Herbs po, sinaktan po ako. Ano? Sinaktan ka? Hindi maaari yan. Huwag kang mag-alala. At akong bahala. Dahil lang isang katulad mo, dapat bigyan natin ng halaga. At hindi ka dapat mag-alala. Dahil sagot ka namin. Kami bahala sa'yo, Iya. Hindi ko mahala eh. Paano po sa tatay ko? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala magpaliwanag sa tatay mo. Baka hindi nasikatan ng araw ang tatay mo. Bakit mo nadama yung tatay ko? Ako ang bahala magpaliwanag. Itatakwil na ako ng tatay ko. Pero mas lalo kong napatunayan kung gaano niya ako kamahal nang ma-involve ako sa trouble. Sarah, ano ba nangyari? Tay, pasensya na po kayo. Kasi po, nagmaoy po si Mang Herbs natalo po. Ganun po daw yun kapag natatalo sa bilyar. Nagmamaoy. Ako po yung napagdiskitahan niya kasi ako po yung nakatalo sa kanya. Hindi pa pwede yan. Kailangan mabigyan ka ng hostisya. Hindi pa pwede ngayon, hindi ka naman niya kaano-ano. Tapos sasaktan ka ng walang magandang dahilan. Asan na yan? Tay, ando na po. Ini-inquest na po ng mga pulis. Kasi, sabi po ng mga pulis, pasok daw po sa child abuse yun dahil 16 years old pa lang ako. At isa pa, babae ka. Opo, napaliwanag naman po kanina ng mga pulis. Inassist naman po ako. Kaya sila na daw po ang bahala. At mamaya, tatawagin daw po kayo para makausapin po kayo. Sabi na po ng mga pulis. Pero anak, Sarah, okay ka lang ba? Tay, pasensya na po ha. Kasi po, nagpaalam po ako sa inyo kanina na magsasanggip lang po kami ni Sineo at ni Bakulaw. Pero ang totoo po niyan, nagbilyar po kasi kami. Ay, nako. Ikaw talaga, anak, Sarah. Kahit anong bilin ko sa'yo, kahit anong sabi ko sa'yo na huwag mong gagawin itong bagay na ito, ginagawa mo pa rin. Hindi ko rin alam kung bakit matigas ang ulo mo sa akin, anak eh. Kasi po tay, yun lang po yung gusto ko pong gawin Tsaka, bakit ganun? Sinasabihan kita na magpalit ka ng damit mo. Sinasabihan kita, huwag ka masyadong manood ng basketball. Huwag ka masyadong gumaya sa mga kaibigan mong lalaki. Anak, ano ka ba talaga? Tay, may aminin po sana ako sa inyo Sige, ano yun? Tay, kasi po nararamdaman ko po matagal na. Simula po nung nagkamulat po ako. Nung nagkaroon po ako ng malay. Napapansin ko po kasi parang ano? Parang iba po yung puso ko. Babae po ako pero parang ang puso ko po lalaki. Pero Toy, huwag po sana kayo magagalit. Alam mo, Sarah, matagal ko na rin napapansin yan, anak na iba yung kinikilos mo sa ordinaryong babae. Tay, huwag po sana kayo magagalit sa akin. Tsaka huwag niyo po sana akong palalayasin sa bahay. Kasi po hindi ko po kakayanin na maiwalay po sa inyo, Tay.
Anak, saglit lang. Hindi ako galit. Hindi rin kita palalayasin sa bahay. Anak kita eh. Tsaka, tanggap ko kung ano ka. Totoo po, Tay? Tanggap niyo po ako? Tsaka matagal niyo na pong alam? Oo. Alam ko na. Matagal ko na napapansin yan. Kaya nga madalas kitang sinasaway, di ba? Alam ko. Sa puso ko. Batid ko na. Tomboy ka. Totoo po ba, Tay? Pero dahil po nalaman niyo na po yung totoo, mag-iiba na po ba yung tingin niyo sa akin, Tay? Hindi. Hindi magbabago ang tingin ko sa'yo, anak. At mabuti nga eh. Sa wakas, umaming ka na. Kung ano talaga yung nilalaman ng puso mo at kung ano talaga ang gusto mo. Anak, kahit ano ka pa, mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yan. At lagi mo isa sa puso na kahit sino ka pa, ano ka pa, dahil mahal na mahal kita, tatanggapin kita kahit sino ka pa. Talaga po, Tay? Oo, anak. Wala tayong magagawa eh. Iyang ka. Hindi naman po pwedeng igarote kita para magbago ka. Para lang sa gusto ko. Anak, dahil suportado kita, dahil naiintindihan kita, at higit sa lahat, mahal na mahal kita. Kahit ano ka pa, tanggap kita, anak. Salamat po, Tay. Salamat po talaga. Mahal na mahal kita, anak. Saksi ang langit. Sa pagmamahal ko sa'yo, kilala kita simula bumbunan ng gandalampakan. Kaya kahit hindi ka nagsasalita, anak. Alam ko nararamdaman mo. Alam ko ang gustong sabihin ng mga labi mo kahit hindi mo ibukayan. Alam ko sinisigaw ng puso mo. Saksi. Saksi ang langit sa kung anong klaseng pagmamahal ang kaya ko ibigay at pag-intindi sa'yo, anak. I love you. Salamat po, Tay. Salamat po. Mahal na mahal ko rin po kayo. Mahal na mahal din kita. Grabe! Ka-vibes, inyong natunghayan at narinig ang kwento ni Sarah sa Ang Drama Mo Live! Kwento ng isang mag-ama, kwento ng pagtanggap, kwento ng taus-pusong pagmamahal para sa kanyang anak. O di ba? Grabe. Si Sarah po ay isang tibo, isang lesbian, 16 years old, bata pa. At ang kanyang tatay ni si Mang Eboy na napaka-stricto. Di ba? Grabe sa paghihigpit sa kanyang anak. Kasi one and only unika iha niya ito. Tapos silang dalawa na lang magkasama sa buhay. Bagamat merong ibang mga kinukop si Mang Eboy na kasama sa bahay. Kumbaga parang mga inampun niya. Pero sa kututusin, talagang sila dalawa na lang talaga ang magkadugo. O di ba? Grabe, nakaranas ba kayo ng ganoon? Yung tatay niyo sobrang higpit, di ba? Yung tatay niyo bawat kibot matanglawin sa inyo. Ganon talaga ang mga magulang, ka-vibes. Lalong-lalo na partikular ang mga tatay. Itong kwentong ito ay ating pagbibigay pugay sa lahat ng mga tatay para sa araw ng mga ama sa darating na linggo, di ba? Happy Father's Day! Grabe yung kwentong to ni Sarah at ni Mang Eboy. Si Mang Eboy kasi ay napakahigpit nga at si Sarah ay meron pang parang hindi pa siya masyadong sure. Hindi pa siya handang i-reveal yung kanyang gender preference, di ba? Na isa siyang shibuli. Pero bagamat hindi pa umaamin si Sarah, simulat sa pool pa lang alam na kagad nung kanyang tatay na sa Mang Eboy kung ano talaga si Sarah. Kaya nga pinag-iigpitan niya to at binibigyan ng napakaraming mga payo para gumalaw ng tama, di ba? Kumilos ng tama nang naaayon sa kanyang kasarian. Pero bagamat nagpuat, ano pa man si Sarah, aba, at the end of the day, si Mang Eboy tanggap na tanggap niya ang kanyang anak. Grabe, ganun din ba yung mga tatay nyo? Yung bawat kibot talaga nakabantay sa inyo para talagang matang lawin. Pati yung pagsasalita, di ba, parang laging galit.
Tapos parang laging mainit ang ulo. Pero mga ka-vibes, bilang perspektibo ng isang ama, ito sasabihin sa inyo ng Tito mong Kiko, ang mga tatay ganun lang talaga, normal, di ba? Na parang laging galit, na parang laging nakabugnot, di ba? Yamot na yamot sa mundo. Pero hindi. Kung tutusin, kabaliktaran ng mga ipinapakita at sinasabi nila, yung kanilang pagmamahal at lambot ng kanilang mga puso. Ang mga tatay kasi medyo parang mahihain yan pagdating sa pagpapakita ng kanilang mga nararamdaman, di ba? Mahal na mahal ka niyan. Sobrang nagke-care sa iyo yan, ka-vibes. Pero hindi niya sasabihin sa'yo. Kasi nga, nakakahiya kaya. Hello? Ganun eh. Kasi nakasarayan na ng mga tatay na dapat ang tatay isang maton. Di ba? Siga! Ang tatay dapat matapang. Pero kung tutusin, kung makikita nyo po yung laman niya ng kanyang puso, napakalambot, parang mamon. Parang mamon. At wag po nating mamasamain mga ka-vibes yung ating mga tatay. Dahil ang ating mga tatay, alam nila ang po pwede nating sapitin sa mga bagay at mga desisyon na ating pong ginagawa para sa ating mga sarili. Sila ay nandyan, iniligay ng langit para sa atin ay gumabay. Di ba? Walang nanaisin ng ating mga tatay na makapagpapahamak po sa ating buhay. Dahil ang mga tatay, sila yung mga nauna sa ating daraanan. Sila yung mga naunang nakaranas ng mga bagay na mararanasan pa lang natin. Kaya alam na nila ang pros and cons, alam na nila ang mabuti sa masama, alam nila ang tama at mali. Kaya naman, kung sila ay magsalita sa atin, ganun-ganun na lamang. Dahil ayaw nila tayong mapapahamak at ayaw nila tayong madisgrasya sa ating desisyon sa buhay. Kaya naman sa lahat ng ating mga tatay sa buong mundo, maging sa ibang planeta, maligayang araw ng mga ama. Ako yung tatay ko, grabe. Ma-share ko lang kahit wala nagtanong, di ba? Yung tatay ko kasi, ako hindi naman ako lumaki sa tatay ko. Lumaki ako sa lola ko eh. Ang tatay ko, grabe. Napakababae. Pero mabait naman ang tatay ko. Paglasing. Paglasing. Oo. Maui din yun eh. Di ba? Nagiging mabait ang tatay ko kapag kargado ng alak. Pero, bagamat ganun ng tatay ko, syempre mahal ko pa rin naman yun, di ba? Kasi wala naman si Kiko Kalikot sa mundong ibabaw na ito kung hindi dahil sa tatay ko. Dahil kung hindi siya nagmamaoy, walang Kiko Kalikot. Yan o. Di ba? Kaya naman, sa lahat ng mga tatay, lalo sa tatay ko, Happy Father's Day. Magbago na ha. Oo. Ang katawan natin, tumatanda. Ang isip, ganun din. Kaya dapat hinay-hinay na sa mga bisyo. Sa lahat ng mga tatay na mahilig sa alak, na mahilig sa bisyo, magbago na kayo. Baka bawian kayo ng inyong katawan balang araw. Relax lang. Pwedeng paunti-unti lang, di ba? Shot lang. Huwag naman lubos-lubos sabi. Yung parang ihi lang ang pahinga. Pero congratulations at salamat po sa lahat ng ating mga tatay, di ba? Oo. Oy, si Sir Mark de la Cruz with easy permit number. Happy Father's Day. Si Papa Tonyo, Happy Father's Day. Kulay, siya ngayon? Kulay lumot. Happy Father's Day. Isang dakilang tatay si Papa Tonyo. Diba? Yung kanyang mga junakis, dinala niya dito sa Manila para syempre makasama niya. Si Papa Tonyo kasi galing ng Cebu, di ba? All the way from Cebu, lumipat ng Manila para sa kanyang greener pasture. Wow, greener pasture! Sino pa pwede natin? Uy, si Sir Nestor Doria, di ba? Oo. Happy Father's Day din po. Kay Sir Berg Capis, yung aming bossing. Si Sir June Martinez, Sir Randy Reyes, di ba? Yung pasimuno na lahat ng sitcom sa ABS-CBN. Oh. Ay, wala akong sinasabi, matanda na siya. Wala akong sinasabi. Sinabi ko lang pasimuno. Ibig sabihin sa'yo, putak. Oo. Kailan pa ba siya nasa industriya? 1965. Nakikinig nga yan. Yari ako pagbalik na. Sir Randy Reyes. Ayan na, sabi ko na!
Si Sir Randy Reyes po kasi mga ka-vibes, siya po yung utak sa likod ng mga matagumpay na tinangkilig nating sitcom sa ABS-CBN. Gaya na Okidokidok, yan. Ano pa ba, palibasa lalaki. O diba? Ang tatagan ng mga programa. Happy Father's Day, Sir Randy Reyes. Nag-message siya sa Viber, sabi niya, dinig kita. Yari ka sa akin mamaya. Ayan na. At ganoon din, Happy Father's Day. Sino pa po tatay dito sa istasyon namin? O yung mga technician namin, Happy Father's Day. Ganoon din kay Jolo, oo. Si Jolo na araw-araw ng tatay. Yung mga anak niya na doon sa pader. Eh. nasa towel. Sinusulat niya kasi doon yung mga pangalan, yung mga potential na po pwede niyang ipangalan sa mga magiging anak niya. Let's go! Hoy, si Pogi Alcacid, Happy Father's Day, ha? Pogi Alcacid. Paano ba kami mukha niyan? Ganun din si Sir Ding Dong. Ding Dong Marco, di ba? Si Sir K2. K2! Happy Father's Day, sir. Kiss ko yung bagang mo. Ito, basahin muna natin yung mga nag-comment na ating mga ka-vibes. Ay, namatay yung cellphone. Dito na tayo sa ating TikTok live. Si Louie Basco, salamat. Altes Herrera, Sino Cruz, Jeff Taz Olivero, sabi niya, Happy Father's Day, Tito Mokiko. Oh, salamat. Thank you. Sa mga pogi na DJs ng FM Radio, Happy Father's Day, sabi ni Louie Basco. Salamat po. Ganun din sa mga... hindi ba na yan? Thank you. Salamat po. Happy Father's Day, Pretty Boy Tonyo and DJ Pogi Alcacid, sabi ni Altesa. Salamat! At sa lahat ng mga ama, nagpapaka-ama at magiging ama balabang Happy Father's Day po sa inyo lahat. Lagi po natin tandaan na sasabihin po ng Tito mong Kiko, huwag ka papasok sa responsibilidad ng pagiging ama kung hindi ka pa handa. Dahil baka makultapan lang kita. Diba? Dahil ang pagiging ama ay walang replay. Ang pagiging ama ay walang take two. Ang pagiging ama ay walang time out. Dahil ang responsibilidad ng isang tunay na ama ay hindi natatapos sa pagiging ama. Natatapos ito kapag tapos na. Wala na maisip eh. Diba? Sabi ni Mayat de Guzman, Ponce, baka yung tatay mo at tatay ko, Kiko, mag-classmate. Ayun ka pala mukha mo. Ano ka? Ano ka, Ate Mayet? O, diba? Kasi parehas na ano. Baka nga magpinsan pa. Diba? Hoy, sa lahat ng mga tatay na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak at sa kanilang mga mahal sa buhay, maraming salamat po sa inyong pagtitiis at pagdidildil ng asin. Huwag po kayo mag-alala, balang araw matutumbasan ng langit ang inyong sakripisyo at pagmamahal para sa inyong mga mahal sa buhay. Dahil ang pagiging ama, walang makakasukat at makakatumbas. Dahil ang pagiging ama namin, salamat. Thank you! Sabi ni Arbs Espina, Happy Father's Day, Uncle Kiko Kalikot. O, diba? Ay, kala ko Uncle Dagol. Salamat po, thank you. Hoy, si Kuyang Dennis. Diba? Happy Father's Day, Kuyang Dennis. At sa lahat ng ama, nagpapaka-ama at magiging ama pa, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Mga ka-vibes, magbabalik pa rin tayo para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, tugtugan at hulitan. Dahil hanggang alas 12 pa rin tayo magkakarinigan, hatid ang good vibe, music at kwentuhan. Lalong-lalo na sa mga bago tayo, sige hotdog, sa mga bago tayong pinakikigan sa Mandaluyong at Marikina, ganoon din sa Rizal at Bulacan. Kasama pa rin ang Tito mong Kiko sa radyo. Kiko Kalikot. Para sa programang Rampa. Uy, may pahabol. Sino to? Si Lorraine Flores. Hi, Lorraine Flores. Thank you.
Hanggang alas 12 tayo ng tanghali magkakarinigan kasama ang tito mong Kiko sa Radyo Kiko. Kiko Kalikot na lagi nagpapalalang. Kung sa tingin mo mas angat ka sa iba, bakit hindi mo ituloy-tuloy hanggang langit? Buwisit ka lang! Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes ang oras. 10:46 na. Pinakikinggan dahil totoong tunog, number 1! Oh yeah! Ng buhay, aming isasalaysay.